Magandang hapon, Nel. Meron bang mga bagong pahayag si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mga issues ng ASEAN? Yes, June, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maisapinal na ang Code of Conduct sa South China Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag dito sa plenary session ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan na itong mai-adapt sa harap ng umiiral na geopolitical tension, partikular sa West Philippine Sea. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Layunin ng COC na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-iwas na gumawa ng anumang hakbangin na makapagpapalala ng alitan. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos sa ASEAN leaders ang commitment ng bansa sa paghahanap ng kailangang solusyon patungkol sa climate change. Sinabi niya na bilang host ng Board ng Loss and Damage Fund, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagtataguyod ng siyentipiko at batay sa ebidensyang mga solusyon sa pagtugon sa krisis ukol sa klima. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang ASEAN partners na magkaroon ng mas accessible at sapat na climate finance. Effective responses to transnational crime requires robust cooperation, timely intelligence sharing, and strengthened law enforcement. The Philippines reaffirms its commitment to the full implementation of the ASEAN Declaration to prevent and combat trafficking in persons caused by the abuse of technology. Nabanggit rin ni PBBM ang pangangailangan na magkaroon pa ng mas matatag na kooperasyon ng mga bansa para labanan ang transnational crimes. Muli ring inihayag ni Pangulong Marcos ang suporta ng Pilipinas sa implementasyon ng ASEAN Declaration to Prevent and Combat Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Sa sidelines ng ASEAN Summit, nakapulong ng Pangulo si Lao People's Democratic Republic Prime Minister Sonexay Sipandon. Sa update naman na ibinigay ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, na pag-usapan sa pulong ng dalawang lider ang kasunduan ukol sa kooperasyon sa defense, economic, trade at education. Nagkaroon rin ng bilateral meeting si PBBM, kasama naman si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Paglaban sa transnational crimes at trade and economic relations, agricultural cooperations ang napag-usapan sa naturang pulong. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribuhok.